Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon ay alamin po natin ang kwento ng Banao Bridge, ang tinagurian pong pinakamahabang tulay dito po sa Ginubatan. Ito po, siyempre mag-uumpisa dito sa bato na ito. Kung hindi po tayo nagkakamali, ito ay tinatawag na Divisorio. Opo. Lakbayin po natin kung gaano po ito kahaba. Hindi po natin alam yung saktong sukat kung gaano ba ito kahaba. Subalit sa bayan po ng Ginubatan, ito ang tinaguriang pinakamahabang tulay. Noong unang panahon po, ang Ginubatan ang pinakaunang bayan sa lalawigan ng Albay na nag-enjoy ng luxury of road travel. Opo. Dahil sa pinakaunang mahabang konkretong konstruksyon na at tinaguriang pinakamagastos na tulay. At ito ay ang Banao Bridge. Ang konstruksyon ay pinagtulong-tulungan po ng mga bayan ng Uwas, Ligao, Ginubatan at Kamalig. At natayo po ito sa panahon ng Spanish colonial government. At sa honra po ni Queen Isabel II. At tinawag ito bilang Dos Grandes Ojos, na ang ibig sabihin po ay dalawang malaking mata o two big eyes sa Ingles. Ito ay pinasinayaan noong 1860. Subalit noong 1864, ito'y nasira sa pamamagitan ng isang napakalakas na lindol. Ito'y muling itinayo naman sa panahon na po ng American colonial government. At ito'y pinasinayaan noong 1911 at tinawag bilang Governor Reynolds Bridge, bilang pagkilala naman sa panglimang gobernor ng Albay na si Governor Charles A. Reynolds. Subalit mas naging popular po ito sa pangalang Banao Bridge hanggang sa kasalukuyan. Mahalagang matandaan po na ang disenyo ng tulay na ito ay binubuo ng dalawang arkong pinatibay, konkretong arko na ginawa po ng mga American engineers. Sa kasalukuyan po, ito po ay ginagawa sa ngayon. Ginagawa na po kasing 4 lanes. Ayan o. Dito nagpilote po sila. At para po sa kaalaman ng lahat, tinatawag din po itong Wishing Bridge kasi ano man pong inyong kahilingan, kapag natawid po ninyo itong tulay na ito nang hindi humihinga, bagaman nasa sasakyan kayo, kasi kung lakad ay lalong hindi nyo matatawid po to, nakasakay kayo sa isang o kaya motor o kung anumang sasakyan at natawid po ninyo ito nang hindi uminga, ang inyo daw pong kahilingan ay matutupad. Opo. Kaya ito po ay tinawag na Wishing Bridge. Sa tanda po ng tulay na ito,
noong panahon ng Spanish colonial government hanggang sa panahon po ng American colonial government. Naging saksi na po ito ng mga nakaraang digmaan, pero hindi naman po ito nawasak. Matatanda ang mayroon po naging digmaan dito, yung laban sa Amerikano at sa Pilipino, na pinamunuan noong unang panahon ni General Simeon Arboleda Ola. Opo. Nakatawid na po tayo sa tulay. Matatanda po niyo. Yan po ang original na disenyo ng tulay na yan na ginawa ng mga Amerikano. Dalawang malaking arko po. Ito po ay hindi pa nagagalaw kasi kasalukuyan nga pong ginagawang 4 lanes ito, nilalaparan. Pero ang kabila po ay tapos na. Yan po yung hindi pa nagagalaw na porsyon ng tulay. Bagaman nakatawid na po tayo, parte po ng tulay hindi pa natin natatapos puntahan hanggang doon po sa Divisorio. Opo. At pagdating po natin sa Divisorio, balikan naman natin po to. Pero inuulit ko po, wala po tayong datos kung gaano ba kahaba ang tulay na ito. Opo. Ito pong palang porsyon na nilalakaran ko ay yung bahagi ng northbound. At mamaya pagdating natin doon sa dulo, gagaliwa tayo para sa southbound naman, dahil yari na nga po yung extension ng tulay sa parte na yon. Ito, nagarating na po tayo sa Divisorio. At yun po yung isang Divisorio sa kabila. Tatawirin po natin, ang dami po kasi sasakyan, para doon naman natin umpasahan ang southbound. Ito, nagkatawid na po tayo. Pabalik na po tayo. Ito pong railing pala ng tulay na masyadong mababa, pero sa bandang tapat po ng ilog, yung Banao River, mataas naman po. Papataas po pala ito. Inumpisan pala sa mababa hanggang pataas. Okay. Pataas na nga po ng pataas yung railing. Nagumpisa pala sa mababa. Eto, narating na po natin yung malapad na portion ng tulay. Tawirin na po natin ito. Masyado na mataas na po itong railing dito. Halos mahigit yatang 1 metro to, mga 120 maaari. Yan medyo nakapahinga siguro yung mga tao. Ay, meron pong gumagawa pala. May nagwe-welding baba. Dito po pala sa portion na ito ng tulay, sa gitna mayroon nakalagay na Governor D. Samson, Treasurer J. Q.A. Braden, third member L. Imperial Firefighting Engineer O.D. Pillay. Opo. Ito.
Tawid na po tayo. Subalit, mahaba pa po ang lalakarin dahil habang masyado yung railing dahil malalim po ang portion na ito. Oh. Kapag lalim po ito, kaya umaba po ang tulay na ito. Wala na sa ilog, pero tuloy-tuloy pa rin kasi parang makita po natin yung ilalim nito kung tambak ba ito o parte pa rin ng tulay. Bagay parte pa talaga ito ng tulay, ibig sabihin kung butas yung ilalim o tinambakan. Ito po palang portion na tapos na ay may mga solar lights na ilinagay, kaya pagkagabi maliwanag po ito. Sigurado sa kabila lalagyan din yan pag inabot na ng trabaho, kasi numpisa na po yung kabila. Sigurado magkaharap ang mga solar lights nito. Opo. Tayo po ay subukan po natin bumaba sa ilalim upang makita po natin ano po ang nasa ilalim. Kung sa bagay, sinunod naman po yung disenyo ng yung original na design nito ng mga Amerikano na naka-arco. Okay po. Nakababa na po tayo. Hindi man pulok pala ito butas. Bali niriprapan at saka dinampingan. Opo, napakahaba nito po. Yung tulay malayo pa. Sa iba po palang mga lugar, ang divisoryo na yan, ganyan, ay pinagtatanggal na po nila sa paniniwalang mayroon pong treasure sa loob. Pero dito, ewan ko po, baka hindi naman po magalaw yung divisoryo na yan. Nakababa na po tayo dito sa ilalim. At ito na po yung yari ng tulay. Wala naman pong nabago sa original na design ng mga Amerikano. Ano? May arko nga pong dalawa na pinatibay. Pero yung mga arko po, kung mapapansin ninyo, mga butas po ang gitna. At saka sa gitna yung mayroong pinatibay talagang pundasyon para naman kahit gaano kalakas yung baha dito sa Banao River ay hindi bibigay ang tulay. Yung kasalukuyan pong ginagawa naman, inumpisa na po yung sa kabila para sa karagdagang lanes, yung sa northbound nga po. Katunayan na andito yung mga kanilang mga gamit, mga itatayong poste. At ito po pala ay nakontrata, ginagawa po ng LPDC, yung Legazpi Premium Development Corporation. Opo. At baka man di po nagpa-unlock ng panayam si engineer, shout out po kay engineer Christine. Ito po talagang tinambak lang naman po dito, talaga nagkuano. Bali nakaumpisa yung tulay. Siyempre siguro pag natapos to, dudugtungin na nila yung natanggal na flood control para naman madugtong po dito sa tinanggal din nila. Okay po. Yan, napakaganda po nangyari. Okay po mga kaibigan, maraming salamat at magandang araw po sa lahat.